Magandang hapon sa lahat, lalong-lalong na aking binibining amaran. Ako nga pala si John Paul Paer Tejada at sa hapon na ito ay aking tatalakayin ang tungkol sa tuldok kuwit. Unang-una sa lahat ay nais ko munang malaman ninyo na ang tuldok kuwit ay nabibilang sa mga bantas na kung saan ang mga bantas ay nabibilang sa pangalawang uri ng graphema na tinatawag na diptyque. So bakit nga ba ito tinawag na tuldok kuwit? So alam na ninyo ito na kung mapapansin ninyo na ang tuldok kuwit ay kombinasyon ng tuldok at tsaka kuwit sa bandang ibaba ng tuldok. So ano nga ba ang tuldok kuwit? Ang tuldok kuwit ay ginagamit sa tuwing paghihiwalayin ang mga sugnay na nakapag-iisa na walang pag-ugnay. Sa madaling sabi, ang tuldok kuwit ay ginagamit kung nais mong paghiwalayin ang dalawang closely related na bahagi ng mga pangungusap. Ang tuldok kuwit ay ginagamit rin upang ipakita ang koneksyon o relasyon sa pagitan ng dalawang ideya. Kung malinaw na sa inyo ang definisyon ng tuldok kuwit, ay pupunta na tayo sa mga halimbawa upang mas lalo ninyong maiintindihan kung saan nga ba ginagamit ang tuldok kuwit. Ang unang halimbawa ay napakalaking tulong sa kabuhayan ang padalang salapi ng mga OFW, ngunit higit na tatatam ang kabuhayan kung magkaroon ng sariling industriya ang mga tao. Isa sa mga definisyon ng tuldok kuwit ay ginagamit ito upang paghiwalayin ang dalawang sugnay na malaya. Kapag sinabi natin malayang sugnay, ibig sabihin na kapag pinaghiwalay mo ito sa isang bahagi ng pangungusap, ay nakapagtatayo ito bilang isang buong pangungusap. So ang tanong ngayon, ginagamit rin ba ang tuldok kapag maghiwalay ka ng dalawang di malayang sugnay? Ang sagot, hindi. Sapagkat ang alituntunin sa paggamit ng tuldok o sa pangungusap ay ginagamit lamang ito kung nais mong maghiwalay ng dalawang sugnay na nakapagtatayo o kung ito ay ihiwalay mo sa isang bahagi pa, ito ay nakapagtatayo bilang isang buong pangungusap na nakikita ninyo sa unang halimbawa. Sapagkat ang unang bahagi na napakalaking tulong sa kabuhayan ang pagdalang salapi ng mga OFW, kung ang unang bahagi na ito ay ipaghiwalay mo dito sa pangalawang bahagi, nakapagtatayo ito at isa itong buong pangungusap na may sariling diwa o kaisipan, gayon din sa pangalawang bahagi ng pangungusap. So, sana ay naging maliwanag ang aking paliwanag sa bahaging ito. So pupunta na tayo sa pangalawang halimbawa. Mahilig siya sa sine. Nag-aaral siya ng fine arts sa universidad. So kagaya rin sa unang halimbawa, kapag pinaghiwalay mo ang dalawang bahagi ng pangungusap, ay nakapagtatayo sila bilang isang buong pangungusap. Ibig sabihin, ang dalawang bahagi na ito ay pawang dalawang malayang sugnay. So laging tatandaan na kapag gumamit ka ng tuldok kuwit, hindi mo ito maaaring gamitin upang paghiwalayin ang dalawang di malayang sugnay. So ginagamit lamang ito sa paghiwalay ng malayang sugnay. Ang tanong, sa pangungusap lamang ba ginagamit ang tuldok kuwit? Ang sagot, hindi, sapagkat ang tuldok kuwit ay ginagamit sa iba't ibang larangan ng pagsusulat at komunikasyon. So, ano nga bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang tuldok kuwit ay ginagamit rin sa larangan ng pagsusulat, aritmetika, ortografiya at wika. Sa madaling salita, ang tuldok kuwit ay isang versatile na simbolo o bantas na ginagamit sa iba't ibang larangan ng pagsusulat at komunikasyon na mas lalo ninyong maiintindihan sa susunod na mag-uulat. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Ako nga pala si Maureen Joy Amago At ako naman po si Julie Casino Sagayka at kami ay mula sa pangkat 3. Sa araw na ito, aming ipagpapatuloy ang nasimula ni JP patungkol sa tuldok kuwit. At dahil ibinigay naman na ni JP ang definisyon ng tuldok kuwit, tutungo na kami ngayon sa unang kagamitan o paraan ng paggamit ng tuldok kuwit. At ito ay ang paggamit ng tuldok kuwit sa mga komplikadong serye ng pangungusap. Ginagamit ang tuldok kuwit o semicolon sa isang serye na lubhang komplikado at kinapapalooban ng maraming bantas. Halimbawa,
Noong 2008 na itala sa Rehiyon 4 AN, ang pinakamaraming bilang ng mga namatay sa panganganak sa 232. Sumunod ang Rehiyon 7 na may 181, NCR na may 176 at Rehiyon 3 na may 166. Ang sering ito, dahil nga ito'y lubhang komplikado, at kapag ito ay pinagsama-sama na walang bantas kagaya ng tuldok kuwit, ang ideya ay hindi malinaw. Ngunit kapag ang tuldok kuwit ay inilagay dito, pinaghihiwalay ng tuldok kuwit ang mga sugnay na dahil nga ang saring ito ay lubhang komplikado, ito'y nangangailangan ng tuldok kuwit. Ang tuldok kuwit kasi rito ay ginagamit upang paghiwalayin itong serye upang ito'y maging mas malinaw at organisado, dahil kapag ito'y ipinagsama-sama, ang ideya ay hindi malinaw at maaring hindi ito maunawaan agad ng mambabasa o kaya'y ng learner. Bilang karagdagan sa sinabi ni Maureen, kung mapapansin ninyo sa halimbawa, napakaraming mga bantas ang ating makikita. Makikita natin na may mga kuwit. At kaya ginamit natin ang tuldok kuwit sa halimbawang ito, dahil kapag gumamit pa tayo ng karagdagan pang kuwit bilang bantas o bilang simbolo ng paghihiwalay o ang simbolo ng panandali ang paghinto, maaaring magkaroon ng kalituhan sa pag-intindi natin sa halimbawa at sa kabuuang ideya na inilalahad dito sa halimbawa. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon po sa iyo, Binibining Amarante. Ako nga po pala si Chandra Erich Eliorin at ngayong hapon aking tatalakayin kung saan nga ba ginagamit ang tuldok kuwit. Sa nakikita natin, ang ikatlong paraan sa paggamit ng tuldok kuwit ay sa paghihiwalay ng mga detalye. Ito ay ginagamit sa isang pangungusap na kung saan may idalawa o higit pang mga detalye o di kaya'y may isa o higit pang mga bantas panloob, tulad na lamang sa paghihiwalay ng referensya. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Cariana Sicarin at aking ibibigay sa inyo ang mga halimbawa ng pangatlong wastong paggamit ng tuldok kuwit. Pangatlong wastong paggamit ng tuldok kuwit sa paghihiwalay ng mga detalye, at ito ang kaniyang mga halimbawa. So bakit nga ba pwedeng gamitin ang tuldok kuwit sa mga bersikulo ng Biblia? Dahil kapag tayo ay pumipili ng isang bersikulo, ang isang bersikulo, ang isang libro sa Biblia ay may iba't ibang mga chapters, at ang mga chapters nito ay may maraming bersikulo. Kaya ito ang halimbawa, ito ay Salmo chapter 2, tapos 1, 2, 3. So, verse 1 to 3. Tapos, lalagyan mo siya ng tuldok kuwit kapag ikaw ay magdudugtong ng panibagong bersikulo na medyo malayo sa bersikulong iyon. So, iyon ang isa sa mga halimbawa ng paggamit nito. Maraming salamat. Ngayon naman ay tuturo tayo sa ikalawang wastong paggamit ng tuldok kuwit. Ito ay ginagamit bago ang mga pangantig. Ang tuldok kuwit ay nilalagay natin bago ang mga pangantig. Ano nga ba ang halimbawa ng mga pangantig? Ito ay ang sa pakatuwid, bagos, gayon, at sa halip. Ginagamit natin ang tuldok kuwit bago ang mga pangantig kapag pinag-uugnay o pinagsama-sama natin ang dalawang salita o dalawang mga pangungusap na may kinalaman o may koneksyon sa isa't isa. Magandang hapon, Binibining Amarante. Ako nga po pala si Binibining April Francis Rose J. Batica. Halimbawa, nais ni Karen na bumili ng sarili niyang kotse. Sa gayon, sinisimulan niya ngayong mag-ipon. Makikita natin sa halimbawa na mayroong dalawang sugnay na nakakapag-isa. Ito ay ang nais ni Karen na bumili
ng sarili niyang kotse at sinisimulan niya ngayong mag-ipon. Makikita natin na mayroong tuldok kuwit bago ang pangatnig na sa gayon. Ngayon, makikita natin na ang dalawang sugnayan na ito ay nakakapagbuo ng isang buong ideya. At yun lamang po, maraming salamat. So magandang hapon sa lahat. So ako nga po pala si Erica A. Goyha. At ako naman pala si Janessa Arcadelinia. At ang aming iuulat ngayon ay ang relasyon sa ibang bantas, 5.4 sa Tuldok Kuwit. Relasyon sa ibang bantas. Ang tuldok kuwit ay maaring gamitin upang masinggit ng pausal na bahagi na impormasyon sa isang pangungusap o pangungusap na walang masyadong pagpapahayag ng mga karagdagang detalye. Ito ay makatutulong upang i-highlight ang pangunahing punto o maiwasan ang pagkahaba-haba ng isang talata o talatinigan. Halimbawa, pumunta ako sa tindahan at bumili ng protas. Makikita natin dito ang tuldok kuwit at may karagdagang siya rin. Dito sa pangungusap na ito, makita natin na ang tuldok kuwit ay ginamit upang ipahayag na may ibang taong nakasama o kasama sa pagbili ng protas, ngunit hindi na naipahiwatig ng eksplisito kung sino ito. At yun lang po. Narito ang halimbawa. Nakakakiliti ng imahinasyong kwento, unang baboy sa langit, nakakakurot naman sa puso ang tuwing Sabado. So sa halimbawang ito, nakikita natin ang kombinasyon ng dalawang bantas. Ito ay ang panipi at ang tuldok kuwit. So may relasyon ang panipi at ang tuldok kuwit. So ito ay ibig sabihin may relasyon sa ibang bantas. So sa halimbawang ito, may panipi at may tuldok kuwit sa isang halimbawa o pangungusap. Yun lamang po, salamat.